Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Idineklarang void ng Second Division ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy ni Joey Chua Uy, ang ipinroklamang panalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. Base sa desisyon, lumalabas kasing nagsinungaling si Uy sa kanyang COC na siya ay isang natural-born Filipino. Kaya bukod sa posibleng kaso ng material representation at perjury, hindi rin makakaupo si Uy bilang kongresista. Maaaring siya ay naging Filipino citizen pero hindi po natural born, kung hindi naturalized lang. Sa ating pong saligang batas sa Article 6, Section 2 ng Konstitusyon, ang sinasabi po, the following are the qualifications of the members of the House of Representatives. Number 1, must be a natural born Filipino citizen. So maliwanag na maliwanag po yan. Mas inuna po yung mismong pagpa-file ng petition to cancel candidacy and therefore as a necessary consequence niyan o bilang kasunod na aksyon ay yun naman pagpa-file ng tinatawag na criminal case for misrepresentation and perjury. Sa desisyon ng Second Division, ang magiging elected Manila 6th District Representative ay ang kalaban niya na si Bienvenido o Benny Abante Jr., na kasalukuyang kongresista sa distrito. Pero hindi pa naman anya pinal ito. Giit ng COMELEC, pwede pang umapela si Uy dahil wala pa sa NBank ang desisyon. Kahit pa rin lumalabas sa Second Division na walang bisa ang proklamasyon kay Uy, hanggat hindi ito sinasang-ayunan ng NBank, si Uy pa rin ang posibleng umupo sa pwesto. Meron namang naproklama na after the election at mukha pong yung respondent ang naproklama sa ganon. At siyempre nga kahit na annulled yung kanyang proklamasyon, kung hindi pa final and executory yung desisyon, ay maaari pong may effect pa yung proklamasyon hanggat walang finality yung desisyon na binabaliwala, yung naturang proklamasyon. Mga kabunyog, mga kababayan, diretso tayo sa puntong ito. Kasi maraming nagtatanong sa atin, Attorney, ay mukhang mali naman yung COMELEC na prinoklamang, mali naman yung COMELEC na ang diniklarang panalo ay si Benny Abante bilang congressman ng 6th District ng Manila at yung pagkakaproklama kay Joey Uy bilang nanalong congressman ay binabaliktad, pinapakansila dahil ito daw si Joey Uy ay kansilado ang Certificate of Candidacy. So may mga nagtatanong sa atin, Attorney, ay di ba si Joey Uy, yung father niya, okay, Chinese. Pero yung mother niya, Filipina. Dahil Filipina yung kanyang mother, sa 1987 Constitution, ang natural-born Filipino, kapag pinanganak ka na either yung father or mother mo ay Filipina, pinanganak ka sa Pilipinas, Filipino ka. Yung mother niya Filipina at dito siya pinanganak sa Pilipinas, dito na siya lumaki. So dapat Filipino citizen siya, natural born. Yun, sige, puntuhan natin yan. Unang-una, kailan pinanganak si Joey Uy? Si Joey Uy, yung kalaban ni Benny Abante, pinanganak 1962. Dahil 1962 siya, ang mag-a-apply sa kanyang batas o konstitusyon kung paano nakaka-acquire ng citizenship, 1935 Constitution. Kasi tayo, ang mga constitutions natin, 1899 Constitution, 1935 Constitution, 1973 Constitution, saka 1987 Constitution. Dahil 1962 siya pinanganak, ang constitution niya na umiiral noon ay 1935 Constitution. Ano ba ang nakalagay sa 1935 Constitution nung panahong pinanganak si Joey Uy? Under Article 4, Section 1, Paragraph 3 of the 1935 Constitution, a person is a citizen of the Philippines if, open quote, those whose fathers are citizens of the Philippines, close quote. Yan yun. Yung sinasabi natin na those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines, ngayon na lang yan, 1987. Pero noong 1935, Constitution, ang citizenship ng sino mang sa Pilipinas ay galing sa ama, galing sa father. Patrilineal tayo.
kung tayo ay patrilineal at matrilineal, ibig sabihin yung citizenship kinukuha sa father at mother, di patrilineal at the same time matrilineal. Pareho, patre at matre. Matre, mother. Patre is father. Ay hindi. Noong 1935 Constitution, patrilineal pa ang Constitution natin. Ibig sabihin sa father kumukuha ng citizenship. Ano ba ang ni Joey O, yung father niya? Yung father niya talagang nung 1962, Chinese citizen pa. Nag-naturalize na citizen lang yung ama niya 1967. Ibig sabihin 5 years after na ipanganak siya. So ibig sabihin ang ipanganak si Joey Oy, Chinese yung father niya, kaya siya yung citizenship niya hindi siya maaaring naging Filipino citizen under the 1935 Constitution kasi Chinese yung father niya. So ngayon, kung Chinese yung father niya, kailan naging Filipino citizen si Uy? Nagkumuha siya ng certification derivative yung kanyang citizenship. Nag-apply pa siya sa pagiging Filipino citizen. Kasi nung naging Filipino citizen na yung ama niya, naturalized citizen na, kumuha na siya ngayon ng certification na Filipino citizen na rin siya kasi yung father niya ay naging Filipino citizen. Okay, naging Filipino citizen siya, pero hindi natural born. Kasi kapag nag-apply ka pa sa pagiging Filipino citizen mo, hindi yan natural born. Ang natural born citizen kasi yung by birth, yung hindi ka na kailangan mag-apply ng pagiging Filipino citizen. Ngayon, sasabihin siyempre ni Joey Oy, ay na-elect na nga akong councilor ng Manila, naging bumoto na ako. Ay, kahit ka pa na-elect, kahit ka pa bumoto, hindi niya nakukure yung problema mo sa citizenship mo. Pangalawa, ang requirement na natural born, ang Filipino na natural born ka dapat pag tumakbo ka, sa congressman yon, sa senador, at saka presidente, vice-presidente. Pag mga lokal, tulad ng councilor, mayor, governor, board member, pwede doon ang naturalized. Pero yung natural born requirement yan sa congressman. Bakit? Gagawa ka ng batas, tapos hindi ka parang natural born. Kaya ganun yung ating batas. So sana nakatulong ito sa paglilinaw sa issue na yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.